Ito pong nangyaring pagkakahuli o pagkakadala ni Mr. Duterte sa Hague o Netherlands. Nakikialam po si Manalo. Ito po ang paksa na ating pong pag-aaralan. Si Manalo po nagmamarunong. Sa kanyang pagmamarunong, ibig sabihin, wala namang talino si Manalo. Nakikialam siya sa nangyayari sa gobyerno. Yun po ang nakikita natin. Pero bago natin umpisahan diyan, si Manalo po nagkaroon po ng ipinakikilala niya na peace rally noong January 13. Bukang bibig nila, peace, unity. Pero ayaw po nilang sabihin, ito ay para hindi ma-impeach si Sara. Ibig sabihin, iba yung salita sa gawa. Ang salita po nila, ipinakikilala nila peace at unity. Pero ang gustong mangyari ni Manalo, sa pamagitan ng peace rally nila, huwag ma-impeach si Sara. Walang nagsasabi sa kanila noong January 13, huwag ma-impeach si Sara. Wala. Ibig sabihin, si Manalo, hindi siya nagsalita ng totoo. Niling lang niya ang kanyang mga kaanib. Kaya ipinakikilala nila na bukang bibig nila, peace, unity. Pero ang totoo po, huwag ma-impeach si Sara. Ang nangyari po, na-impeach si Sara. Mahigit na 200 po na pumirma sa Kongreso para ma-impeach si Sara. Kaya napahiya si Manalo. Bakit siya napahiya? Kasi ang layunin ni Manalo, huwag ma-impeach si Sara. Hindi po yung peace, tsaka yung unity. Kumbaga, si Manalo, hindi po siya nagsalita ng totoo. Dapat, kapag ka gusto mo ang peace, magsasalita ka ng totoo. Kung pagbabasin natin na Biblia. Ganito po ang ating mababasa sa Zacarias. Para mapakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito, dapat lagi nyo rin pong babasahin sa ang bagong Biblia. Dito sa 8, talatang 16. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ng katotohanan ng bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuan. Paano po matatamo yung peace o yung kapayapaan? Magsalita ka ng totoo o ng katotohanan sa iyong kapwa. Si Manalo, hindi po siya nagsalita ng totoo kung anong gagawin nila. Basta't ang bukang bibig nila, peace at saka unity. Ang gustong mangyari, huwag ma-impeach si Sara. Nangyari po na impeach si Sara. Kaya napahiya sila. Hindi sila napagbigyan ng gobyerno ni BBM. Ngayon, nung mapahiya sila, wala pa ring tigil si Manalo. Wala pa ring tigil. Muli siyang nagpahayag. Ito po ang nangyari nung si Mr. Duterte, yung ama ni Sara. Si Mr. Duterte
ay hinuli, dinala sa Hagi. Anong masasabi ni Manalo sa nangyari? Kasi po, pinalalabas nila na si Manalo at ang kanyang mga miyembro, hindi sila nakikialam sa politika. Hindi po pamumulitika ang kanilang ginagawa. Pero kapag pinansin natin yung gawa o yung ginagawa nila, pakikialam po sa politika. Pakinggan po ninyo itong si Mr. Sabala sa pagitan po ng Net25. Pakinggan po ninyo. Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan. Napakinggan po ninyo. Ito pong sinasabi ni Manalo sa pamagitan ni Sabala, naka-address ito kay BBM. Ang pinakamaikling gusto nilang mangyari, kung lilitisin man si Mr. Duterte, sa Pilipinas na lang. Huwag na sa ibang bansa. Ito pong si Manalo, naintindihan mo ba yung salitang separation of state and religion? At saka bukang bibig ninyo na hindi kayo nakikialam sa politika. Pero itong sinabi ni Sabalay, lantaran ng pakikialam niya sa politika. At itong sinasabi niyang ito ay naka-address sa gobyernong BBM. Tinuturuan niya ang gobyerno kung anong dapat nilang gawin. Na dapat sa Pilipinas na lilitisin. Ito po yung tinitindigan ni Manalo sa pamagitan ni Sabala. Yun ang gusto nilang mangyari. Ngayon, pupunta po tayo rito. Huwag na si Mr. Duterte ang papansinin natin. Si Manalo na lang. Si Manalo. Kung kakalabanin mo si Manalo sa Pilipinas, meron ka bang matatamong justices? Bago ko sagutin yung tanong na ito, meron po akong ipapakilala sa inyo na ito ay dating miyembro at naging manggagawa at pagkalam ko hindi pa siya ministro. Na ito ay si Luel Minorca. Si Luel Minorca nakarating po ng Canada. Bakit siya nagpumilit na makarating ng Canada? O bakit siya umalis ng Pilipinas? At bakit siya nagpumilit na makarating ng Canada? Ganito po ang ating makikita. Alam niyo po si Luel Minorca,
dinukot ng mga pulis. Ito pong mga pulis na ito, pulis ng gobyerno, pero miyembro ni Manalo. Ito pong mga pulis na ito, batay sa kanyang kwento, dinukot siya o kinuha siya sa loob ng compound ng Iglesia ni Manalo na kapiya sa Sorsogon. Nang dukutin siya, dinala siya sa Cavite. Doon kinulong. Mga ilang araw, nakita natin sa kanilang programa na pinatutunayan niya na siya ay hindi dinukot. Pero ang totoo po nun, dinukot siya. At muli siyang tumakas sa compound ng Iglesia ni Manalo. Nang tumakas siya, nagdemanda. Para maintindihan po ninyo, nagdemanda siya sa korte. Ngayon, nung magdemanda siya, magkakaroon ng hearing. Pansinin po ninyo o pakinggan po ninyo kung anong ginawa nila kay Mr. Luel Menorca bilang miyembro ni Manalo. At ang idinimanda nito, nung magdemanda siya, ay yung pamunuan na sinasabi niya. Kaya nung papunta na siya, magkakaroon siya ng hearing sa korte. Hinuli siya ng mga pulis. Pakinggan po ninyo. Kuha ito ng misis ni Luel Menorca na si Jinky habang pilit na inaaresto ng mga lalaki na kasibilyan ng mister. Nakasibilyan po yung mga pulis na humuhuli sa kanya. Papunta na raw sana ang dating ministro sa Court of Appeals para sa cross-examination kaugnay ng inihaing writ of amparo laban sa mga lider ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi ito natuloy matapos siyang harangin kaugnay sa kasong libel na isinampa sa kanya ng kumpanyang Scan International sa Lanao del Norte. Nagmatigas si Menorca at dito na namuo ang tensyon. Asan yung badge mo? Asan yung badge nyo? Asan yung badge? Alam niyo po, yung mga humuli kay Luel Menorca na kasibilyan, walang ipinakikita. Walang ipinakikita. Inaresto siya sa pilitan ng mga pulis na kasibilyan. Sinong namumuno sa kanila? Sino ang namumuno sa kanila? Pakinggan ninyo kay Ted Filon. At yung kaharap na pulis ngayon dyan, anong pangalan niya, anong rango niya, anong presinto siya? Sir, ano pong pangalan po ninyo, sir? Ano pong pangalan po ninyo? Superintendent Ed Leonardo. Superintendent Ed Leonardo. Anong istasyon, anong presinto? Ano daw pong stasyon po, presinto? Ano pong... Police Station 10 po. Police Station 10. Pwede bang matanong si Superintendent, ano ang hawak niyang papel ngayon para arestuhin ka? Ito po, sandali po. Hello po, sir. Magandang umaga po, Superintendent. Opo. Ano po ang inyong basihan para arestuhin si Luel Menorca? Meron po kaming warrant. Galing po ng Marawi City. Marawi City. Opo. Opo. Ano pong paglabag? Libel lang naman po ang kaso niya at available naman. Kaya lang, nung sineserve, nagkaroon po ng pumulgan dahil nanlaban po yung mga kasama niya, pati siya. Opo. Kasi po ang claim ni Lowell, meron pong mga hindi naka-uniforming police na sumanggap sa kanya. Siguro po naman natakot yung tao. Para lang po yun makalapit, pero nakapalibot po yung mga naka-uniforming police. Sandali lang. Meron pong mga bodyguards siya na... Pero sandali lang. Bakit ho kayo Opo. magpapalapit na hindi naka-uniforme? Di ho ba mas dapat po tama na ang lalapit naka-uniforme? Hindi po. Ang pag-monitor po sa kanya ay naka-civilian po yung mga police natin. Opo. Para po hindi siya makahalata na mayroong police dahil Opo. may warrant siya, baka maaaring mag-i-evade siya ng arrest, Opo. mag-i-root po siya ng arrest. Yun lang Opo. po. Pero nung inaresto na po siya, puro naka-uniforme pong nakapalibot sa kanya. At nung binabasa po yung warrant na sinesearch sa kanya, inagaw po ng babae at sinampal pa yung pulis. Yun ang masaklap dito.
Tapos gumawa po sila ng komosyon para po hindi siya mahuli. Sinampal ho yung pulis? Opo, sinampal po nung babae Yung na matanda. naka-uniforme yung pulis, sinampal? Hindi po naka-uniforme yung pulis. Ayun nga po. Paano? Kasi kung ikaw naman Pero, din, di ba kung ikaw naman din po kasi, ang Apo. may mga pagbabanta sa buhay, at susunggaban ka ng mga nakasibilyang tao, palagay ko ho Yan naman, po na namin mauunawaan po ninyo, superintendent, di ba na matatakot ka rin? Opo, naiintindihan po namin yung kaya nga po nagpakilalang agad. Opo, At opo. nung lumapit, ay nakapalibot naman po ang Opo. mga pulis na naka-uniforme na Opo. katunayan na mga legal po na otoridad ang dumadakip sa kanya. Sige po. So ngayon po, superintendent, kayo ho ba ay sumisiguro ho ng kanyang seguridad? Opo, ako po mismo ang sasama sa kanya. Dadalhin po namin sa istasyon para po i-dokumento. Opo, opo. At kung gusto niya magpiyansa, right po niya yung sasamahan pa rin po namin siya para makapagpiyansa. Yun lang po, wala pong tamang plano sa kanya kung hindi ma-serve lang po yung warrant. Yun Opo. lamang po. Opo. Kayo ho ba ay miyembro po ng iglesia din, superintendent? Opo, ako'y tinawag lang para sumunod dito. Opo, pero Dahil kayo ako'y po, pulis. kayo din po ay miyembro po ng iglesia ni Cristo. Opo, member po ako. Opo, okay. Kasi po, I hope you don't mind me saying this. Siyempre ho, di ho ba? Kasi alam po naman ninyo, nangyayari po sa inyong simbahan, may away. Opo, hindi ho ba? So, Yung alam po niyo ho mga yun. bagay na yun, hindi ko na po pwedeng makipag-discuss sa inyo. Kaya nga po. Bagay na But yun. with all due respect, Superintendent, siguro na unawaan din po naman ninyo, ang Opo. inyong hinuhuli po, tiniwalag ninyo ng inyong pong simbahan, meron silang alitan po sa inyong mga pinuno, kayo po yung miyembro ng Opo. iglesyang aktibo, but Opo. you know what I'm saying, right? Naiintindihan ko po Yes, yung opo. iniisip ninyo. Pero Opo. ako, nandito para po serve lang yung warrant. Yes, sir. Opo. Opo. Sige po, so Superintendent. Napakinggan po ninyo, si Mr. Luel Minorca, inuulit ko. Si Mr. Luel Minorca, dinukot siya. Miyembro pa siya ni Manalo sa Sorsogon. Ang mga dumukot sa kanya, mga pulis ng gobyerno. Pero miyembro sila ni Manalo. Nang dukutin siya sa Sorsogon ng mga pulis, dinala siya sa Cavite. Doon ikinulong. Ngayon, napakaiusapan si Luel Minorca. Kinuha siya ng iglesia ni Manalo, ikinulong sa compound. Nagpahayag siya na hindi siya dinukot, walang pagdukot nangyari sa kanya. Pero muli siyang nakatakas. Nang muli siyang nakatakas, nagsampa siya ng kaso sa husgado. Ngayon, pupunta sila sa kumbaga sa korte dahil may hearing sila. Inabangan siya ng mga pulis na hindi naka-uniforme. Sino ang nagmamando dun sa mga pulis? Miyembro ni Manalo. Ang pagkaalam ko itong nagmamandong ito na pulis, siya ang ginamit ni Mr. Duterte na ginamit niya, siya ang inirekomenda ni Garma para maging modelo ang Davao. Naintindihan po ninyo? Hinuli siya, kinulong. Yun ang gusto kong mangyari. Halimbawa, ididemanda mo si Manalo, gagamitin niya lahat ng ahensya ng gobyerno. Mapapulis, mapadustisya, lahat. Bakit? Yun kasi ang kahilingan ni Manalo sa panahon ng eleksyon. Bawat mga membro niya, inilalagay niya sa pwesto. Inilalagay niya sa bawat ahensya ng gobyerno. Kapag ka kinasuhan mo si Manalo, mananalo ka ba? Kaya anong ginawa ngayon ni Luel Minorca? Umalis ng Pilipinas.
nakarating siya ng Canada. Bakit sabihin na lang natin kay Luel Minor, Mr. Luel Minor ka, bakit hindi ka na lang sa Pilipinas nagdemanda? Di ba? Bakit hindi na lang sa Pilipinas mo idinimanda si Manalo? O gumawa ka ng pamamaraan sa Pilipinas na lang. Huwag na sa Canada. Kasi po yung iniugnay ko po yung ginawa yung nangyari kay Mr. Duterte. Mr. Duterte, dinala sa Hague, sa Netherlands. Itong mismong ang sabi ni Manalo sa Magdalena ni Sabalo, bakit hindi na lang sa Pilipinas, Leticia? Inahalimbawa ko po itong nangyari kay Luel Minor ka. Lumaban siya kay Manalo eh. Nagkaroon ng demandaan. Pero kumikilos yung mga tao ni Manalo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Matatanong ba yung justices kung ididimanda mo si Manalo sa Pilipinas? Pakinggan po ninyo si Mr. Luel Minor ka sa pahayag niya. National refugee status sa Vancouver, Canada ang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na si Luel Menorca II. Ito ang balita ni Joyce Balanche. Ilang buwan makalipas na lisanin ang Pilipinas. Isa ng refugee sa Canada ang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na si Luel Menorca. April 1, nang dumating sa Vancouver si Menorca at pinagkalooban ng conditional refugee status ng gobyerno ng Canada. Sa panayam ng UNTV News kay Menorca, sinalaysay nito ang mga dahilan kung bakit kailangan lisanin ng kanyang pamilya ang ating bansa. Si Menorca ay sinampahan ng Iglesia ni Cristo ng mga kasong libel, illegal possession of explosives at adultery. How can you expect justice to be served kung yung mismong justice system hawak ng isang napakamakapangyarihan at maimpluwensyang iglesia? Kapag dumating na sa ganung pagkakataon, ano yung maasahan mo? Kung yung mismong law enforcement ang gagamitin nila laban sa'yo, kung yung mismong justice system that's supposed to protect you and give you your rights ay ginagamit nila para i-extend pa yung harassment at yung oppression sa'yo. At yung mismong mga tao na ini-expect natin na mangangalaga sa atin, magmamahal at magtuturo kung anong tama, yung pa ang kinakikitaan ng paggawa ng mali at ngayon paglabag na rin sa batas. Napakinggan po ninyo si Luel Menorca. Kung kakalabanin mo si Manalo sa Pilipinas, mananalo ka ba? Kahit tama ka na, pagpalagay na natin tama ka, ididimanda mo si Manalo. Baka kung pangkaraniwang tao ka lang eh. Baka hindi ka tatagal ng 24 oras. Baka pupulutin ka na lang. Tatakbang ka lang ng dyaryo. Ito po yung nangyaring ginawa nila na hindi po maayos yung buti nga si Mr. Duterte. Nakalibre siya sa pagpunta niya sa Hague, sa Netherlands. Bakit? Iilan lang po yung nakasakay sa eroplano eh. Tsaka formal siyang. Formal ang ginawa sa kanya nung nasa airport. Pero masama ang loob ni Manalo sa pamagitan ng Sabala. Bakit hindi na lang sa Pilipinas, Leticia? Iba po yung gobyerno sa reliyon. Si Manalo, ditidimanda mo. Meron pang justices. Mulitin natin. Itong nang sinasabi ni Luel Menorca. Kung yung mismong justice system hawak ng isang napakamakapangyarihan at maimpluwensyang iglesia, kapag dumating na sa ganung pagkakataon, ano yung maasahan mo? Kung yung mismong law enforcement ang gagamitin nila laban? Napakinggan ninyo. Nagmamagaling eh. Ito po kasi ang mga vlogger hindi napapansin yung ginagawa ni Manalo na pakikialam. Hindi po ako naka-BBM. Hindi rin po ako maka-Duterte. Pero sa lahat po ng
politiko, ang kahilingan ko lang, si Manalo dapat siyang mag-declare ng source of income. Yun lang ang kahilingan ko sa mga politiko. Sa ngayon, nakikialam si Manalo sa politika. Dantaran. Si Manalo, isang DDS supporter. Ginagamit ang kanyang mga miyembro. Ang kahilingan ko lang sa mga politiko, si Manalo dapat siyang mag-declare ng source of income. Kaya si Manalo, bago po kasi nangyari yung impeachment noong panahon na 2024, bago po nag-December, ang pagkalang ko, October yun eh. Si Manalo, tinawag niya nakausap niya sina Sara at saka si Digong. Pumunta sila sa opisina. Sa kanyang opisina sa commercial center niya sa Quezon City. Pagkatapos nun, ang pumunta naman ay si Bongbong Marcos. Kaya kung papasinin po natin yung rally nung sumasakay lang sila doon sa sinabi ni BBM na huwag ma-impeach si Sara. Ang nangyari po si BBM, ang kinasasama po ni Manalo kay BBM, nilaro sila. Kaya na-impeach si Sara. Yun ang ayaw mangyari ni Manalo, na huwag ma-impeach si Sara. Ngayon, ibig sabihin si Mr. Duterte ay dinila sa hagi. Nakikialam siya. Nagmamagaling. Bakit hindi na lang sa Pilipinas? Kung si Manalo nga, pagka dinimanda mo meron ka bang matatamong justices? Muli natin, pakinggan muli si Noel Menorca. Siyang iglesia. Kapag dumating na sa ganung Ito. how can you expect justice to be served kung yung mismong justice system hawak ng isang napakamakapangyarihan at maimpluwensyang iglesia? Kapag dumating na sa ganung pagkakataon, ano yung maaasahan mo? Kung yung mismong law enforcement ang gagamitin nila laban sa'yo? Napakinggan po ninyo. Kaya ang ginawa po ni Noel Menorca, umalis ng Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, magdidemanda ka, ididemanda mo si Manalo, walang matatamong justices. Bakit? Hawak po ni Manalo Hawak ni Manalo. Lahat ng ahensya ng gobyerno, gusto niya lahat ng miyembro niya ipapasok niya. Ginagamit niya ngayon. Ginagamit talaga ni Manalo ang kanyang mga miyembro sa mga naipwesto niya sa bawat ahensya ng gobyerno. Kaya kapag kinalaban mo si Manalo, ano matatamong mong justices o hustisya? Si Noel Menorca, nag-apply po siya ng asilo o asylum sa Canada. Ayaw ni Manalo yun. Kaya hinabol pa rin siya roon. Gumawa siya ng mga witness na sinungaling. Pero dahil hindi po niya hawak ang gobyerno ng Canada, si Manalo po lantaran na talo. Si Manalo, idinimanda niya yung isang broadcasting system sa Canada. Nagdemanda si Manalo. Ang idinimanda niya ay isang broadcasting system. Hindi ako magkamali, CBC. Natalo si Manalo. Kaya malaking kahihiyan po. Ngayon, ang kahilingan niya noong January 13, kaya hindi siya napagbigyan. Hindi naman niya sinasabi yung totoo Ginagamit niya kasi yung salitang peace at saka unity. Nakikialam talaga ng lantaran si Manalo. Si Manalo ba, hindi ba nakikialam sa politika? Si Manalo po, gusto niyang mandon. Si Manalo, kung anong gusto niya, ipinakikilala nila noon
Doon sa rally, walang politikong magsasalita. Nandun si Marcoleta. Nandun yung mga, kumbaga, ang nangyari noong January 13 PDP rally. Napapatawa ako. Ito po yung lagi kong binabasa. Isang pangako sa sambayanang Pilipino, Pangulong Tudling. Ito po yung kasugo para makita po ninyo. Isang pangako sa sambayanang Pilipino. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mabanaag na magwawagi siya sa pagkapangulo si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Iran G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon ay ipinabot ng kapatid na Iranyo ang pagbati ng mga ministro at kaanig sa Iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati, mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan 2 linggo bago ganapin ang pambansa at panlokal na halalan. Kailangan ni Manalo hawakan niya ang presidente o yung mga opisyal ng gobyerno. Kailangan niyang hawakan. Bakit? Magnanakaw . Anong kailangan ni Manalo? Protection. Kanino manggagaling yung protection? Sa politiko. Kaya yung mga politiko, puproteksyonan si Manalo. Kaya pagka kinalaban mo si Manalo, may paglalagyan ka. Magsasawalang kibo ang mga politiko, ginagamit ang mga pulis. Naintindihan po ninyo? Ang gusto ni Manalo, kung anong sinabi niya, kung anong gusto niya, magagawa niya sa gobyerno. Larantaran ang pakikialam niya, pero napahiya siya. Hindi ko lang makita yung sinabi ni Henry Juan Ponce Enrile doon tungkol sa Iglesia ni Manalo. Hindi ko lang makita . Pero dapat yon ay mapakinggan ninyo. Si Manalo gustong magkuman talaga. Pero sa nangyaring ito, napahiya sila. Hindi napagbigyan. Una, dapat magpakilala kang DDS supporter. Nagtatago ka . Walang pagkakaiba yan dun sa, ikaw ba'y lalaki? Lalaki po . Bakit hindi mo ipahayag kung anong gusto mo na gawin ng mga membro? Hindi yung bukang bibig mo, peace, unity. Kaya babasahin ko po sa inyo itong Unang Tesalonica Kapitulo 3 ay Kapitulo 5 talatang Unang Tesalonica Kapitulo 5 talatang 3. Pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makatanan sa anumang paraan. Hindi mo matatamo yung kapayapaan talaga. Bukang bibig mo lang. Pero yung anong natamo mo? Sabi nga ni Arnel Tumanan angaw-angaw, milyon-milyon. Para matakot yung mga politiko na huwag pumirma sa impeachment. Pero anong nangyari? Na-impeach si Sara. Napahiya sila. Ngayon nagmamaruno. Bakit hindi na lang sa Pilipinas litisin si Digong? Anong pakialam niya sa gobyerno? Di ba?
Kala ko separation of state and religion. Hindi po. Si Manalo talaga gusto niyang magkuman. Kung nagagawa niyang magdikta sa mga miyembro, gusto niya. Pati sa politika, magdidikta siya. Ito po ang aking naituro. Marami pong salamat.